Okay, dito po tayo sa Exodus chapter 4. No? Every anniversary, always Word of God ang pinakasentro. Nalala ko po noong unang panahon kapag kami nag-anniversary, ay nako, napakaraming sangkaterba, sandamukal na bati. Kaya pagdating ng magsisermon na yung pastor, pagod nang makinig yung mga tao. Pagkatapos nun, meron pa, bukod doon sa napakaraming bati ng mga bisita at mga pastor, kasi kailangan mo pabatiin kasi baka magtampo. Ngayon, yung pastor baka mag-backslide pa dahil hindi mo tinawag sa harapan. Isang katerbang special number, no? Kung halimbawa, 5 singers yan, pagkatapos nun, may mga bata pang kakanta. Kaya pagdating ng anniversary, gutom na yung mga tao, yung time ng sermon, gutom na sa literal na pagkain. Pero nung napansin na po namin ito, binago namin. No? Ang pinakasentro po, yung time na alert pa, masigla pa yung mga tao, dapat yung time na ibinibigay sa praise and worship at sa salita ng Diyos. Amen po ba? Mga kapatid, bakit ka nag-aaral sa school? Para lang maranasan ba ang pag-aaral? Hindi. Para may matutunan ka para sa paghahanda mo sa kinabukasan. No? Nalala ko dati, meron pong nag-aaral ng computer science, hindi ko naman maintindihan. Bakit pagkatapos niyang mag-aaral ng 4 na taon, hindi niya alam kung nasaan yung hard disk. Sabi ko, nag-aaral ka pa ng computer science, wow ha, 4 na taon mo pinag-aralan, nakalimutan mo kung saan yung hard disk. No? Ngayon, ang mas malala, hindi niya alam kung saan yung pindutan para sumigdi yung computer. May mga ganun po. No? Nakakatawa. Ngayon, nalala ko po, noong unang panahon, ako po ay nag-aaral ng bisikleta at tinuturuan ako noon. Ewan ko kung ano nangyari sa akin. Nagrenta po ako ng isang bisikleta at marunong na akong mag-balance hanggang sa dire-diretso ako pababa. At nung nakita kong babangga na ako, doon ko naisip, paano bang ipreno ang bisikleta? Kung kailan babangga ka na. No? Pakisabi sa katabi, yung mong gagayan ni Kuya Boy. Bakit? Sabi mo, kung kailan may problema na, doon mag-iisip, paano mag-pray? Kung kailan may mabigat ng suliranin, kapag babangga ka na sa buhay, doon ka mag-iisip, paano nga bang mamreno? Paano bang mapigilan yung aksidente? Kung kailan nandun ka na, ito ang dahilan kung bakit napunta tayo sa mga anniversaries para pag-aralan kung paano. No? Alam niyo po, nangyari po sa akin noon. Dahil sabi ko, paano nga ba? Seconds na lang, babangga na ako. Kasi pababa, hindi ko alam kung paano magpreno. Hindi lang naman ako nag-iisa dahil napakaraming mga Kristiyano ganyan kung kailan babangga na sa buhay nila, doon sila mag-iisip, paano nga ba? Ano ang nangyari sa pagsisimba-simba mo? No? Ikaw ba sa anniversary, lagi kang bisita, anong ginagawa mo? Nakikikain. No? Anong ginagawa mo sa mga araw ng linggo, sa prayer meeting? Sa prayer meeting, nandun yung pagtuturo ng salita ng Diyos bago kayo mag-pray. Sa mga Facebook Live natin, sa mga Bible studies natin, ano ang ginagawa mo? Kapag ikaw ay nag-aaral, inihahanda mo ang sarili mo, ang isip mo para sa magiging buhay mo. At nakakalungkot po, maraming mga tao hindi na natuto sa love life. No? Hindi na natuto sa financial. Pagka nangutang, akala nila katapusan na, hindi na kailangan bayaran. Hindi nila alam, darating ang time, yung inutang mo ay kailangan mong magbayad. God knows who does not pay. No? Pakipisil yung mukha ng katabi at sabihin masyado kong seryoso. Kanina ka pa pinapatawa ni Pastor Jebani. Ano ang dahilan? Bakit ka nandito sa anniversary? Yes, makikisaya. Pero ang isang dahilan ay para may matutunan. Ano ang mensahe ng Diyos? Ano ang instruction ng Diyos kapag may problema na? Paano kapag kaharap mo na yung dagat at andyan na ang problema, parating na sa'yo,
Kailangan mong tumawid, kaso malalim. At kung hindi mo alam, hatiin yung dagat na yan, mamamatay ka. Yun ang dahilan kung bakit napakarami pong mga tao, napakarami mga Kristyano, hindi nila kaya hatiin yung mga problema nila. At andun, inaabutan ni Paraon at ini-slaughter. Ano ibig sabihin ng kinakatay ng problema hanggang sa mamaya backslider na. Ang dahilan kasi hindi nila alam kung paano. Pero ginagawa mo sa Bible study, nakikinig. Oo, narinig mo, pero hindi ka nakinig. Kaya pagka dyan na ang problema, wala na. Alam niyo po ba dito sa Proverbs, sabi niya, kapag hindi ka nakinig at dumating sa iyo ang problema, tatawanan kita. How many times na ang Diyos ay magwa-warning sa atin, nagbibigay ng prophecy, ang prophecy po dito sa Rema ay laganap. Andun palagi yung paghahanda na maghanda kayo, may darating na problema, maghanda kayo dahil may mga aksidente. Bakit sinasabi ng Diyos yung paghahanda? Para mapigil yung aksidente at mapagtagumpayan ang problema. Ano ang ginagawa mo sa anniversaries? Ano ang pinakikinggan mo? Ikaw ba ay nakikibarkada, nakikipaglaro, o nag-aaral? Hindi nakakapagtaka, pagkatapos mong pumasok sa school, yung sarili mo lang ang nandun pero ang isip mo nasa labas. Kaya pagdating na ng exam, bagsak. At kung hindi natin matututunan, ang sabi ng mga disipulo, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. At sabi ni Jesus, manalangin kayo ng ganito, Ama namin, sumasalangit ka. Pero bago tinuro ni Jesus kung paano manalangin, humiling yung mga disipulo niya, yung mga estudyante niya, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Kung hindi ka marunong manalangin, kasalanan mo na. Dahil ang panalangin ay pinag-aaralan. Amen. Hindi tinanggi ng Diyos yung sagot sa exam. Pero dapat nasa isip mo ang sagot bago mo isulat. Kailangan nag-review ka, kasi kung hindi, babagsak ka. At ito po kahilingan ng mga disipulo. Sabi niya, turuan mo kami. Ang ibig sabihin, ang panalangin ay pinag-aaralan. Hindi tsambahan, hindi swertehan. Ito ay pinag-aaralan. Kung hindi ka papasa, kung hindi ka mag-aaral, kung hindi ka magbibigay ng panahon, magbasa, mag-review, mag-aral, hindi ka papasa sa exam ng buhay. At nakakalungkot, yes, marami po sa mga Kristyano nagpapatuloy, pero ang totoo, sila ay mga repeater na. Bakit? Bumagsak na yung mga yan. Pumalya na ang mga yan. Pero salamat sa Diyos, nagpapatuloy pa rin. Pero hindi yun ang God's best. Hindi yun ang gusto ng Diyos sa iyo. Dito po sa Exodus, mapapansin po natin ang kwento ng mga Israelita ni Moses. At ang sabi po ng Diyos, tatalon po ako, ang sabi niya, aalis na kayo dito sa kahirapan. Maglalakbay kayo papunta rin sa lupang pangako na kung saan umaagos ang pulot at gata, flowing with milk and honey. Milk, ito ang kailangan ng isang sanggol. Ito ang kailangan ng isang bata para lumaki. Hindi plano ng Diyos na manatili kang cute. No? Hindi plano ng Diyos na manatili kang bulilit. Ang gusto niya maging malaki ka para maharap mo yung mga malalaking problema sa buhay. Ang sabi niya, pulo, honey. Ang gusto ng Diyos, sabi niya, aalis kayo dito sa kahirapan sa Egypt at pupunta kayo sa lupang pangako na kung saan dumadaloy ang tamis ng buhay. Hindi puro bitterness na lang, bitter, puro kang palaya. Ang gusto ng Diyos sa'yo, mabuhay ka. Patuloy mong nararanasan yung sarap ng buhay at hindi mo nararanasan yung tamis. Kung lagi kang may sakit, lagi ka na lang nagtitiis, hindi mo mararanasan yung tamis
Kung lagi ka na lang kapos, ang gusto ng Diyos, nararanasan mo yung tamis ng buhay, nag-e-enjoy ka. No? Balik ako, ano ang dahilan bakit ka nakikipag-anniversary? Ang sabi niya ganoon, no? Para mag-aral. Bakit may Bible study? Para mag-aral. Bakit nagsisimba? Para mag-aral. Kasi gusto ng Diyos, ihanda tayo, i-ready tayo. Kasi kung hindi, mamamatay ka na mahirap at punong-puno ng sakit. Ayaw ng Diyos yun. Kaya sabi niya, umalis kayo sa Egypt, lahat dito sa lugar na punong-puno kayo ng problema, punong-puno kayo ng hirap, at pumunta kayo doon sa pangako ko, doon sa lupang pangako, doon sa lugar na punong-puno ng pangako, na sabi niya, doon, matamis ang buhay. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, kailan tatamis ang buhay ko? No? Kailan tatamis? Hanggang kailan? Hindi ko ayoko kasi itong mga nakaraang taon, puro ang message ko ay yung kasaganahan. No? Bakit? Kasi nakakapagod po ang cellphone na lagi na lang may topak, kagaya ng may-ari. Bakit? Mumurahin. No, gusto naman ng Diyos, medyo decente naman. Hindi ko naman sinasabi ko mag-iPhone Pro Max ka dahil masyadong mahal. Pero yung meron kang disenteng gamit. Nakuha niyo mga kapatid. Nalala niyo ba? Napapansin niyo ba? Ewan ko, meron pa ba sa inyo, sa bahay niyo, na ano? Yung electric fan niyo, mas matanda pa sa lolo mo. Kaya kapag nag-swivel, nanginginig ang ulo. Bigay niyo na sa church yan. No, bumili na kayo ng bago. Nakakahiya yun. Kung ano yung pangit, yun ang ibinibigay sa simbahan. Alam niyo ba kung bakit kayo nagsisimba rito? Kasi siguro may pangit. Joke-joke lang. Ngayon, umiyak na itong mga tao. Umiyak sila. No? Okay. Nandito si Moses. Sabi ng Diyos kay Moses. Hallelujah. Sabi ng Diyos kay Moses, pumunta ka sa Egypt. No, bumalik ka. Tumakas siya kasi nakapatay. Tumakas ka. Sabi niya, bumalik ka sa Egypt. Ngayon, sabi niya, anong gagawin ko ron? Anong sasabihin ko doon? Sabi niya, wala akong kapangyarihan. Maraming sundalo doon. Tapos yung pinatay ko, naka-demanda ako doon. Wanted ako ron. No, baka mamaya papatay ako ron. May mali akong nagawa ron, hindi ako makakabalik. Ngayon, sumagot ang Diyos, yung napatay mo ay patay na. At hindi ka na wanted to. Kaya bumalik ka. Ngayon sabi niya, paano akong babalik? Paano ko ililigtas yung mga tao? Ang sabi nila, from 2 million to 6 million yung mga Israelita. At ito po, sabi niya, paano? Anong sasabihin ko sa mga tao? Anong sasabihin ko kay Paraon? Para magpinsan sila ni Paraon. No, magkakilala sila, tumakas siya. Kasi may ang batas. Ngayon, sabi ni Moses, paano kung babalik? Ano sasabihin ko? Marami silang sundalo. Tapos, ito pa, maraming mangkukulam doon. Si Paraon, bukod sa meron siyang mga sundalong literal, meron pa siyang sundalo ng mga mangkukulam. Hello? No? Ang Amerika, ang daming bombers, ang daming mga F-15 stealth fighter. Ang China, ang daming mga pandigmang eroplano. Ang Russia, ang daming pandigmang eroplano. Ang Pilipinas, maraming aswang. Sabi ni Moses, daming magikero doon. Kukulamin ako doon. Ang hirap-hirap lang, ayoko nang bumalik, sabi niya. Ngayon, ito po, ang sabi ng Diyos, Moses, ano ang hawak mo? Meron siyang tungkod. At sabi po ng Diyos, no? Ano ang hawak mo? Sumagot si Moses, sabi niya, tungkod po. Sabi niya, ibaba mo yan. Nilagay niya sa lupa at naging ahas. Ngayon, namangha si Moses na yung tungkod ay nagbagong anyo, naging ahas. No? Ngayon,
Biglang sabi ng Diyos, pulutin mo sa buntot. Hawakan mo sa buntot. Nalala ko po, nung ako po one time pa uwi, at meron po silang nililis na isang bakanting lupa doon sa lugar namin. Nakakita po ako ng napakahabang sawa. Kasing haba ng elk at ang taba. Nakita ko paparating siya. Palagay ko, nakita rin niyang paparating ako. Magkakasalubungan kami. At sabi niya ganon, nagsalita yung ahas at nagsabi niya sa akin, may parating na pangit. Kaya alam niyo po, ginawa niya, tumabi. Nakita niya ako eh. Hindi, literal po, totoo. Tumabi siya. Pero doon sa pagtago niya, sa pagtabi niya, yung buntot niya nakalabas. Hindi niya tinago yung buntot niya. At tinitingnan kong ganyan. Pinicture ko yun eh. Pinopost ko sa Facebook. Matagal naman ang panahon. Alam niyo, hinawakan ko yung buntot. Malamig. No? Malamig. Gusto ko sanang kunin ko sa atis ko sa mga nag-anniversary. Malamig. Pero nung hinawakan ko, hinila niya kaagad. Eh, alam ko naman ang sawa ay walang kamandag. No? Iikutan ka lang niya gano'n, sasakalin ka lang niya. Parang yung sa blood pressure, sa halip mo sa kamay mo ilagay, try mo sa liig. Tingnan natin kung ilan ang BP mo. Ngayon, sabi niya, hawakan mo sa buntot, sabi ng Diyos. At nung paghawak niya, pagkuha niya, yung tungkod ay yung ahas ay nagbalik sa pagiging tungkod. Ngayon, ito ang sabi ng Diyos. No? Bumalik ka sa Egypt. Dalhin mo ang tungkod na yan. Ang akala po ng mga tao, basta na lang si Moses bumalik sa Egypt at kung ano-ano mga himala ang ginawa niya. Pero sabi ng Biblia, hindi! Babalik ka ron, hawak-hawak mo ang tungkod. Hindi ka pwedeng magbalik sa Egypt nang wala kang tungkod. Marami pong mga pastor na nagsimula ng simbahan pero walang dalang tungkod. Hindi mo ba alam na yan tungkod na yan ang magbibigay sa iyo ng himala? Ang dami pong mga workers ang humayo na walang dalang tungkod. Hindi pinapunta ng Diyos si Moses doon sa isang katerbang problema doon sa mga lugar na ang daming mga swang, doon sa mga lugar na ang daming mga magikero, doon sa lugar na ang daming mga kaaway. Hindi pinapunta ng Diyos si Moses doon. Hindi niya pinabalik doon. Alam ni Moses ang problema ng gobyerno ng Egypt. Hindi pinapunta ng Diyos si Moses na nag-iisa. Sabi niya, kailangan may tungkod ka. Dahil hindi mo matatalo ang army, ang tropa ni Paraon kung wala kang dalang tungkod. Basta nagpa-deploy na lang. Basta humali na lang. Nalala niyo ba na sinabi ng Diyos na huwag kayong aalis hanggat hindi dumarating sa iyo ang bautismo ng Espiritu Santo. May mga tao ngayon, born again na, Kristyano na, pero walang tungkod. Kaya sa buhay nila, natatalo. Akala natin, basta pumunta na lang si Moses doon. Akala natin, ayon sa kwento, basta sumugod na lang si Moses doon. Required kay Moses ang gumawa ng himala. Ang sino mang sumampalataya sa akin at babautismuhan ay magtataglay ng ganitong mga himala. Akala nila sa buhay nila, basta okay na lang na maging born again, mag-Kristyano na wala ang Espiritu Santo. Paano mo nalaman? Tingnan mo, di nagtatangs. May tangs naman, pero di nagtatangs. Pahirapan pang yayain mag-tangs sa prayer meeting. Matatalo ka talaga. Hindi itinalaga, hindi dinisign ng Diyos si Moses na bumalik sa Egypt, lugar ng napakaraming kasamaan. Lugar na ang daming mga kalaban. We battle not against flesh and blood. Sa ministry, pag pumasok ka, makakaharap mo mga magikero ni Paraon. Makakaharap mo yung mga aswang ni Paraon. Makakaharap mo yung mga engkanto, mga spirito
Makakaharap mo yung mga bubulong sa'yo. Makakaharap mo ang kahirapan. Makakaharap mo ang sakit. Makakaharap mo ang hadlang. At kung wala kang dalang tungkod, matatalo ka. Oo, nagpapatuloy, pero repeater. Dapat matagal ka ng graduate. Dapat napagtagumpayan mo na yung mga nararamdaman mo. Dapat napagtagumpayan, ano na? Patuloy nga. Kapag tagumpayan mo na yan, kahirapan mo. Pero kasi, nag-born again ka, nag-Kristyano ka na, wala kang dalang tungkod. Ano resulta? Mapipilitan mag-fundraising sa kamp. Mapipilitan tayong magkanta sa kamp. Tatawagin natin dito mamaya si Pastor Kanta. Nililehans kayo para kayo magkanta. Hindi lang army ang kaharap mo doon. Andun yung army, andun yung kawal ni Paraon na sa totoo lang, nung time na yun, ang Egypt ang pinaka-powerful. Kumbaga sila yung pinakamaraming budget sa armas. Hindi mga bobo ang mga yan pagdating sa pakikipagdigmaan. Most powerful country, most powerful nation, most powerful empire. Salamat po. Siya yung pinaka-mayaman. Siya yung pinaka-magaling. Siya yung maraming sandata. Tapos sasabihin ngayon ng Diyos sa'yo, bumalik ka, ha? Babalik ako ron. Daming sakit doon. Mahawa ko. Puno-puno ng hirap doon. Babalik ako. Matatalo nga. Pero may solusyon ng Diyos. At ang solusyon na yan, sabi niya, dalhin mo yung tungkod. Dahil yan ang magbibigay sa iyo ng himala. Napakinggan na po natin ang kwentong ito mula noon hanggang ngayon. Pero hindi natin naisip na hindi natin nabasa ng totohanang pagbabasa na may kinalaman yung tungkod sa tagumpay ni Moses. Meron siyang assignment, meron siyang ministry, meron siyang gagawin sa Panginoon. At ang pinadala ng Diyos sa kanya ay yung tungkod. Maaaring isipin ng mga tao ngayon na pwede natin ihalin tulad. Yes! Yun yung anting-anting niya. Hindi magandang banggiting anting-anting eh. Pero yun ang nagbigay sa kanya ng swerte. Hindi magandang banggitin yung swerte kasi wala naman sa Bible ng swerte. Pero yun ang nagbigay sa kanya ng tagumpay. Dahil meron siyang tungkod. Nalala ko po yung isang bata na kakilala ko, hindi ako nagkakamali, 14 years old. Pinapunta ako doon sa kanila at sabi niya, tawag niya sa akin, Tito. Sabi niya, Tito, nagalit ang tita. Sabi niyo, bakit? Paano? Bumili siya ng isang banga, flower vase. Banga. Anong nakalagay sa flower vase? Pati flower. Sabi niya ganun, yung flower vase daw na yun, yung bangang yun, ay swerte. Ano nangyari? Nung naghahanap ko ng DVD, nahulog, nabasag, sabi niya, yung swerte, minalas. Hindi pinapunta ng Diyos si Moses pabalik sa Egypt. Marami siya gagawin himala. Hindi ba? Yung ilog, ginawa niyang dugo. Marami na eh. Hindi pinapunta ng Diyos si Moses na walang dalang tungkod.
Sabi ng Diyos, kailangan mo yung tungkod na yan. Akala lang natin parang, ewan ko, may nakaisip na ba nito? Na may kinalaman yung tungkod na yun? Wala eh. Na kumbaga, tagal-tagal na natin na parang, may nakaisip na ba na may connection yung tungkod? Na kailangan mong tungkod? Meron bang nakaisip na no, nakapagbasa, pero parang wala eh. Papakita ko po sa inyo. Required ang tungkod sa pagharap mo sa mga problema. Kahit na ordinaryong miyembro ko. At kung ang isang ordinaryong miyembro, kailangan niya ang tungkod ng Diyos, mas kailangan natin tayo ng mga nasa ministry. Ito ang dahilan kung bakit pumapalya ang mga pastor at ang mga manggagawa ng Diyos dahil sa paghayo nila, hindi nila dala ang tungkod ng Diyos. Sa totoo lang, sinasabi po ng Biblia, tungkod ni Moses eh. Ito, magbibigay sa atin ng himala. Kahit nagpapakanta ka lang. Kahit na ordinaryong miyembro ka lang. Kahit na taga-sundo ka lang ng bata. Kahit na usher ka lang. Kahit, lalong-lalo na kung pastor ka. Nagsisimula ang isang Kristyano, nagsisimula ang isang baguhang born again sa buhay Kristyano, pero kung hindi niya matututunan magkaroon ng tungkod, papalyasa. Papalyasa. Tuloy ko po, yung mga himalang ginawa ni Moses doon. Yung mga kababalaghang ginawa ni Moses doon, hindi niya nagawa. Kung wala yung tungkod ng Diyos. Nakasama niya. Hindi po. Kung si Moses, kailangan niya ang tungkod ng Diyos, mas lalong kailangan natin ang tungkod ng Diyos kasi papalya tayo. Tatakbo lang tayo palayo kay Panginoon. Di ka magtatagumpay. Nandito po sa Exodus chapter 4, kung nabuksan nyo. Verse 17. Babasahin ko po sa magandang balita, Biblia. Chapter 4 ng Exodus, verse 17. Nagsalita ang Diyos at ang sabi niya, dalhin mo ang iyong tungkod, pagkat yan ang gagamitin mo sa paggawa ng kababalaghan. Mismo ang Diyos na nagsabi, huwag mong pababayang maiwan, kalimutan, bitawan. Sabi niya, huwag mong kalimutan. Sabi niya, dalhin mo ang iyong tungkod, pagkat yan. Yan. Dalhin yung tungkod. Yan. Hindi yung motor mo. Hindi yung pagkain mo. Tama na nga eh. Sabi niya, hindi yung degree mo, hindi yung pinag-aralan mo. Hindi yung pera mo. Ang dadali mo. Hindi yung utak mo na matalino ka, hindi yun. Hindi yan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Na specific, dinerecho ng Diyos, sabi niya, yung tungkod mo ang gagamitin mo para gumawa ng himala. Ayun o. Nakakapagtaka sa atin sa training natin. Meron ba? Wala nakaisip nito eh. Nasa Bible pala. Papalya ka. Hindi ka makakagawa ng himala sa mga simbahan mo. Sa pag-worker mo. Hoy, hindi pastor, nakakagawa ko ng himala. Anong himala? Nawawala yung pera. Nawawala yung pera eh. O, yun ang himala. Nalala ko dati yung isa kong tao doon sa isang miyembro doon sa Bataan, binibiro nila. Eh, diabetic yun. Tinutulang pa. Ngayon, tinutulak ng wheelchair. Sabi nila, Himalayan. Bakit?
Kasi dati may paa yan, ngayon wala na. Nawala yung paa. Pinutol. Dito sabi niya, dalhin mo ang iyong tungkod, pagkat yan, specific na specific, pagkat yan ang gagamitin mo. Excuse me po, no? Hindi yung fundraising natin. Hindi yan ang gagamitin mo. Hindi yung talino mo. Hindi yung pinag-aralan mo. Hindi yung trabaho mo. Hindi yung pera mo. Sabi niya, yung tungkod, pagkat yan ang gagamitin mo sa paggawa ng kalabalikan. Babalik ka sa Egypt. I-rescue mo ang bayan ko. Ililigtas mo, tutulungan mo yung mga taong unbeliever, yung mga nabihat ng dyablo, yung mga sakal ng dyablo. Makikipag-usap ka sa matataas na tao. Haharap ka sa mga espiritong nandun sa Egypt. Haharap ka sa mga salamangkero ng Egypt. Anong gagamitin mo? Gagawa ka ng himala, gagawa ka ng pababalakan. At sabi niya, gagamitin mo yan, tungkod. Yung tungkod. Ito ang magbibigay ng tagumpay sa atin. Pero ano nga bang ibig sabihin ng tungkod? Anong nire-represent ang tungkod? Nabibili ba ito sa Shopee? With free shipping? Ano ba itong tungkod? Ano bang nire-represent? Anong simbolo? Noong unang panahon, ang tungkod po ay makikita mo sa mga drawing ng mga Egyptians na ang mga royalty ron, yung mga taong magagaling may staff, may tungkod. Kilala, naganap ang tungkod sa kanila. Ito ay nagre-represent ng authority, ng kapangyarihan ng isang tao. Ang isang tungkod ay maaaring sa isang pastor, ang tungkod ay isa tagapalot ng tupa para makorek siya. Baluktot yun. Di ba? Pag ganun yun, nakaganon siya. Yung dulo niya, pamalo ng tupang matigas ang ulo sa isang pastol. At yung dulong nakabaluktot ng ganyan, yun ay ginagamit para hilahin, kunin yung tupa na nahulog. Ano nga ba ang nire-represent ng tungkod na ito? Mga kapatid, makikita natin sa mga examples kung paano ginamit ang tungkod. Nasabihin ko na po sa inyo, ang tungkod na tinutukoy dito na dapat meron ang mga Kristyano, lalo-lalo na ang mga pastor, lalo na ang mga Moses sa time na to. Yung mga Moses na may ministry, pinahayo ka sa isang lugar, ililigtas mo yung mga taong bulag, ililigtas mo yung mga taong nagagapos ng sakit, nagagapos ng kahirapan. Hindi ka pwedeng umalis sa Egypt na punong-puno ka ng kahirapan. Hindi ka pwedeng umalis sa Egypt nang hindi ka magaling. Ano ang nire-represent ng tungkod? Ayon po rito, bigay ko na sa inyo ngayon, ito po ang salita ng Diyos at ang anointing ng Diyos. Huwag kang aalis, sabi ni Jesus. Huwag kang ahayop. At the same time, una sinabi ng Diyos kay Moses, hindi ka pwedeng babalik sa Egypt nang hindi mo dala ang tungkod na yan. At sabi ni Jesus, hindi ka pwedeng magre-rescue ng mga tao na wala sa iyo ang Holy Spirit. Kailangan nabautismohan ka sa Espiritu Santo. Kailangan baptize ka ng Holy Spirit sa paghayo mo. Hindi mo kaya kung walang napulong sa iyo na Espiritu ng Diyos. Hindi mo kaya na walang nagsasabi sa iyo kung anong gagawin. At dito po sa Biblia, dami ko cellphone na dala. Sabi ko, kaya ko dinala ito, isa, para i-record. Nakita ko lang kayo, nakalimutan ko na. Nag-record.
Kasi wala akong microphone na dala. No, naiiwan sa bahay. Kaya ngayon, tingnan po natin. Nandiyan pa kayo? Pakisabi nga sa katabi, nandiyan pa ba? Okay. So, pwedeng gawin natin. Gusto niyo po bang malaman? Mamaya hapon na kaya? Kain muna tayo. Number 1. Ang tungkod ng Diyos ay ginamit ni Moses para talunin ang mga espiritu ng mga magikero. Dito po sa chapter 7, no? Ibinaba ni Moses para talunin ang mga espiritu ng magikero. Yung mga demonyo sa buhay natin, para matalo mo, kailangan mo ang salita ng Diyos at ang espiritu ng Diyos. Kailangan marunong ka magpalayas ng demonyo. Hindi pwedeng hindi. May mga tao po, sa totoo lang, pugad na demonyo yung isip. Wala nang ginawa, kundi puro magsabi ako, ako. Kaya nga, pinapunta ka nga ng Diyos, pagkatapos babalikan yan. Ano nangyari sa'yo? Nabulungan ka eh. Biktima ka nung ahas. Ni Paraon. Nandun po yung time na nakaganyan si Paraon. Paano ko nalaman? Napanood ko sa sini. Di ba? Yung kalbo? Si Paraon nakaganyan. Sabi ni Moses, ibinaba niya yung tungkod. At naging ahas. Si Paraon hindi namangha. Sabi niya, tawagin ang mga magikero. Tawagin ang mga salamangkero. Tawagin ang mga salamander. Hindi, nakaganon lang siya, no? Very proud. Mataas. Sabi niya, kaya ko niyan. Ginawa ngayon ng mga magikero niya. Ibinaba yung mga kanya-kanyang tungkod at naging ahas din. Pero may pagkakaiba. Kinain ng ahas ni Moses yung mga ahas ng mga magikero. Mas makapangyarihan pa rin ang Diyos kaysa kahit saan at kahit kanino. At yan, yung mga ahas ng kahirapan na yan, yung mga ahas ng sakit na yan, ay matatalo ng Diyos. Basta nasa iyo ang tungkod niya. Ano yung tungkod niya ng salita at anointing ng Diyos. May mga relisyon na nasa kanila nga salita ng Diyos pero wala anointing. May Bible naman silang binabasa pero walang anointing. Wala sa kanila espiritu ng Diyos. Kaya talo pa rin. At yung mga nakikinig sa kanila, talunan. Yung mga sabi niya, we battle not against flesh and blood. Sa totoo lang, hindi po yung mga taong problema natin, kundi yung mga spirito dyan sa paligid na yan. Naalala ko, meron pong isang milyonaryo na nagpatawag sa amin doon sa bahay nila. Kasi tuwing matutulog daw siya, paggising niya, yung katawan niya punong-puno ng pasa. Nagkakaroon siya ng mga hematoma sa paligid ng katawan niya. Isa pong babae na sabi niya tuwing matutulog ako, napupuno ako ng pasa. At doon sa paligid niya, may mga gumagalaw. May mga spirito. At sabi niya, maaari bang puntahan niyo ako? Hindi ko na po alam kung ano nangyari, pero siyempre, kung pupunta ka sa isang tao na nag-iimbita sa iyo na mag-pray sa bahay nila, abay, pumunta ka naman, nagising pa siya. Hindi ko naintindihan. Dumating kami ron, alas-3 ang madaling araw. Sabi ko, bakit tayo pupunta alas-3 madaling araw? Pinilit pa rin. Sabi ko, bukas na, pinilit pa rin. At ito po si Madam, si Sister. Kitang-kita mo, kagigising niya. In-entertain pa rin kami, pinapasok kami kahit na wala na sa tamang oras. At ang ginawa po namin, ginamit namin ang tungkod ng Diyos.
At lumibot kami ron sa bahay at sinabi namin sa pangalan ni Jesus, lumayas kayo, kayong mga spirito na nakatira sa bahay na ito. Alam niyo mga kapatid, wala pang mga, palagay ko 30 minutes dahil pinagkape pa kami. Umalis kami. At ang susunod na balita sa amin, sabi nila, Pastor, hindi na po ako nagkakapasa. Lumayas na yung mga spirito niyo. Sabi mo nga sa katabi mo, maraming spirito dapat palayasin sa iyo. Lagi na lang may pasa ang wallet mo. Lagi na lang may pasa. No? Lagi na lang, sabi niya, masakit yung pasa. Nakukuha niyo mga kapatid? Meron po yung isang tao na sabi niya, Pastor, bakit nagtatype naman kami? Nag-offering naman kami. Lagi na lang kami mahirap. Hindi naman kami madakot, pero bakit ang hirap ng pera sa amin? Nag-pray po itong pastor. At sa pagpe-pray niya, pinakita ng Diyos na itong pamilya na ito, yung kanilang mga ninuno ay nagsumpaan. Ang sabi nila, babubuhay tayo sa kahirapan. At yung sumpa na yun na ipasa-pasa nila doon sa kanilang mga angkan. Hanggang sa dumating dito sa isang pamilya. Yes, naborn again. Pero, nananatiling mahirap kahit na nagkakantar na. Poor pa rin. Nagpapandraise na pero poor pa rin. Ano nangyari? Ang sabi ng pastor, lahat pa ng mga lahi-lahi nyo ay may hirap. Sumagot po yung tao, sabi, ayaw po, wala po akong matatandaan mga auntie, uncle, lolo namin na magandang buhay. Lahat kami mahirap. Ngayon nakita na kung ano yung sumpa. Madali na lang palayasin sa papanong paraan. Anuman ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit, at anuman ang pakawalan mo sa lupa ay pakakawalan sa langit. Kaya sa pangalan ni Jesus, ikaw na espiritu ng kahirapan, lumayas ka sa pamilyang ito. At pagkaraan po ng mga ilang araw, maganda na. Sabi niya, Pastor, pumapasok na ang kasaganahan. Dahilan sa tungkod ng Diyos, alam mo ang salita ng Diyos at ang meron kang anointing ng Diyos. Haharap ka rin sa mga ahas na yan. Mananakit yan. Hindi na naginip. Pastor, nakakita po ako ng ahas sa palaginip ko. Ano ibig sabihin? Mananakit yan. Manunuklaw yan eh. Katulad po ng mga tao nanunuklaw ng miyembro, nangagaw. No? Ang ahas, ang isang meaning yan, makamandag yan. Mananakit yan. Magbibigay ng permission sa yan. Pero mas malaki ang kapangyarihan ng Diyos. Matatalo at makakain ang ahas na yan. Dahilan sa tungkod ng Diyos na daladala ng mga lingkod niya. Amen po ba? Amen. So, sabihin mo sa katabi mo, saan ang tungkod ng Diyos sa'yo? Alam mo ba ang salita ng Diyos? Nasa iyo ba ang Espiritu ng Diyos? O nasa iyo ang Espiritu ng uwi? Ano yung Espiritu yun? Nakakahawa yun. Yun yung pag nakadikit mo, sisiglaan ka sa Panginoon. At ito yung Espiritu na tatamarin ka sa Panginoon. Anong Espiritu? Meron ka. Na pagkasama ka, nadikit sa iyo. Yung mga kasama mo, sumisigla sa paglilingkod. Yung mga kasama mo, nagagaya, gusto nang umuwi katulad mo. Anong spirito meron ka? At ito po ang sinasabi ng Diyos. Sabi niya, napaka-higpit ng Diyos Ama. Kaya mo sabi niya, kung babalik sa Egypt, na hindi mo dala ang tungkod na yan ang gagamitin mo. Alam mo, marunong ka lang mag-sermon, yun ang gagamitin mo. Kala mo, marunong ka lang magpakanta, yun ang gagamitin mo. Kala mo, marunong ka mag-gitara, yun ang gagamitin mo. Akala mo, marunong kang magturo, yun ang gagamitin mo. Yan lang ba ang gagamitin mo? No. Ang sabi ng Diyos, kailangan mo salita ng Diyos at kailangan mo ang anointing ng Diyos. Dapat nagpe-pray ka. Dapat mahaba ang prayer mo. Maganda nga illustration ito eh. Alin?
Yung cellphone niyo, para ma-charge yan, anong kailangan? Hello? Charger! Nag-charge naman ako Eh, ba't nalobat? Ewan ko. 1 minute ko pa lang naman charge eh. Ang dami mo mga Kristyano, 1 minute lang ang prayer. Hindi naman. Ilan? 1.5. Wala ka prayer. Tamad! Ikaw, ano mangyayari sa'yo? Wala ka talagang tungkod. Kasi wala kang panalangin. Wala sa'yo yung Espiritu ng Diyos. Bakit? Hindi makakilos sa Espiritu ng Diyos. Hindi makakilos yung cellphone mo. Bakit? Hindi mo na-charge eh. Alam mo sa sarili mo, nakulang ka sa prayer. Alam mo yan. Tapos ngayon, nakaharap ka ngayon sa mga problema ng buhay, tutaklawin ka ng mga ahas ng problema. Alam niyo sa bahay, may time. Noong unang panahon. Magkakaroon ng problema. Magkakaroon ng away sa bahay. Magkakaroon ng initan, ng ulong iringan. Kaya masarap galap umalis sa bahay. Ganyan ang mga nangyayari sa mga bata. Bakit? Pero pag natutunan mo, gamitin ang tungkod, babangon ka, sasabihin mo, ikaw na demonyo, ikaw na espiritu ng away, sa bahay na to, lumayas ka. Ikaw na nanggugulos. Ikaw na bumubulong sa tatay nanay ko. Ikaw na nangingialam sa buhay namin dito, sa pamilya namin, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Alis yun. Nakukuha niyo mga kapatid? Kasi ginagamit mong salita ng Diyos. Ginagamit mo. Nakukuha niyo mga kapatid? Ano pinagkaiba ng salita ng Diyos sa anointing ng Diyos? Siguro po magandang ma-illustrate ko ng ganito yun. Parang ano yan amperahe tsaka voltahe. Yung amperahe, yun yung amount ng kuryente. Yung voltahe, ito yung pressure. Parang hose yan, parang tubig. Yung Word of God, yung tubig. Yung anointing, yung pressure. Nangyayari po ito sa lahat. Hindi ako excuse. May time na kulang ako sa prayer. Tapos magpapalayas ng demonyo. Alam ko sa sarili ko, hindi pa ako nakapag-charge. Alam ko kung paano magpalayas ng demonyo. Gagamitin mo ang pangalan ni Jesus. Oo. Kaso, hindi ako nakapag-charge. Hindi ako nakapag-pray ng matagal, ng mahaba. Kaya ang mangyayari po nito, pag hinarap ko na yung demonyo, aalis yan. Pero hindi mabilis. Oo, lalabas naman yung tubig para maligo ka eh. Nakaready ka na. Kaso, tulo-tulo. Matatagalan ka. Dahil sa kulang sa pressure. Nakukuha niyo mga kapatid. Pati gagawin ko ngayon, palalayasin ko demonyo, alis naman eh. Matagal. Pero kapag nakapag-pray ka, nakapag-charge ka, malakas ang pressure. Mabilis umalis. Anong nalaman? Naranasan ko eh. Hindi ko nga napapansin. Nakuha niyo mga kapatid? Kahit sa pagpapatanggap ng tongues, basta nandun yung nakapag-pray ka, ay mabilis tumanggap yan. Bakit? Marami ka bibigay. Nakukuha niyo mga kapatid? So, ang isa po rito ay yung mga kalaban mong mga ahas. At dito sa chapter 7, sinabi niya, ang gagamitin mo ang tungkod ng Diyos, makakain lahat yan, matatalo at mananalo ang Panginoon sa buhay mo. Kaya anong gagawin natin ngayon? Sanayin mo, kumbaga, kunin mo yung tungkod, mag-aral ka. Alamin mo yung mga bersikulo, yung mga pangako ng Diyos, kung paano gumaling. Alamin mo yung mga bersikulo, yung mga pangako ng Diyos, kung paano sumagana. Ngayon, gawin mo. Manalangin ka. Mag-thanks ka ng matagal. Magkakaroon ka ng matibay na tungkod. Nakukuha niyo mga kapatid. Alam niyo, sinasabi ko po sa inyo kung matututunan lang natin ito, hindi mo kailangan magtrabaho para magkapera. God will provide.
Alam niyo, mapagtatagumpayan natin ang kahirapan natin dito sa church nang hindi tayo nagpa-fundraising. Pansamantala lang yan. No? Dahil hindi yan inasahan ni Pablo. Ang sabi niya, naranasan ko ang kasaganahan. Naranasan ko ang kasaganahan. Dahil nag-faith lang siya. Nakukuha niyo mga kapatid. No? By faith. Hindi by fundraising. Eh ngayon, dahil hindi pa kompleto ang faith natin, mag-fundraising ka. As long as mas mabuti pa nga yan kaysa magnakaw ka. Hindi ba? Nalala ko yung isang bata, nahuli namin, nagnanakaw ng offering. Sabi ko, ba't mo ginawa yan? Kasi kaya ko lang naman po kinuha yung offering kasi wala akong pang-offering. Ang kailangan mo hindi offering, talino. Kasi nawala, nakulang. Nakuha yung mga kapatid. Yan. Ganito po, no? Sino ba gitarista natin? Mahaba pa to no? Hanggang Manila pa to. Kasi, isa pa lang ang babangit ko sa inyo, dito rin na lang natin mamayang hapon kung meron pa tayo. No? Hello po? Kasi, alam niyo ito, yung time, ay naku, hallelujah. Yung time, na nag-away po ang mga Amalekites, nag-away at saka Israel. Meron silang magic, meron silang anting-anting. Although hindi magandang sabihin na magic anting-anting. Pero sikreto nila, tinaas ni Moses yung tungkod. At habang nakataas yung tungkod, natatalo yung mga kalaban. Dumating ang time, yung kamay ni Moses napagod na. Akala natin kamay lang ang nakataas, hindi po nakalagay sa Biblia, hawak niya ang tungkod ng Diyos habang nakataas ito. Hindi kamay lang. Kaya sabi niya, gagawa ka ng kababalaghan sa pamamagitan ng tungkod na yan. Habang nakataas ang kamay ni Moses, natatalo yung mga kalaban. Dumating ang time, napagod na si Moses doon sa pagtaas ng kamay. Habang hawak ang tungkod, doon pumasok si Ben-Hur at si Joshua para hawakan ang kamay ng pastor. Matagal ang laban, mahaba ang laban, milyon-milyon ang nagbabakbakan. Ang dami nating panalangin, ang dami nating kahilingan, ang dami nating kailangan. At hindi pwedeng bumaba yung tungkod na yun. Kala natin kamay lang. Hindi pwedeng bumaba. Hindi pwedeng mapagod yung tatay ng pamilya. Hindi pwedeng mapagod yung pastor ng simbahan, hawak ang tungkod. Matatalo tayo. Tay, alalahanin mo, pinaglalaban mo ang pamilya mo. Pastor, alalahanin mo, pinaglalaban mo ang mga miyembro mo. At kung mapapagod ang kamay mo, matatalo, masasayang ang pagod. Mawawala ang pamilya mo. Dahil yung mga pangarap nating maglingkod sa Diyos, mawawala yan kung mapapagod ka na magpatuloy sa Panginoon. Kailangan mo lang manatili kang nakataas. Kailangan manatili kang nakataas sa salita ng Diyos. At ang anointing ng Diyos, hindi ka pwedeng magkulang sa anointing. Pinaglalaban mo ang buhay ng pamilya mo. Pinaglalaban mo ang spiritual life ng mga miyembro mo. Hindi ka pwedeng magkulang, mapagod sa pagtaas ng tungkod ng Diyos. Hindi ka pwedeng magkulang sa prayer. Hindi ka pwedeng magkulang sa salita ng Diyos. Hindi ka pwedeng magkulang sa anointing ng Diyos. Dumating ang tayo, napapagod na si Moses, diyan papasok si Ben-Hur at saka si Joshua. Kailangan hawakan ang kamay ng pastor. Kailangan hawakan ang kamay ni tatay.
Kailangan hawakan ng kamay nung nag-iisang born again sa pamilya. Minsan kung sino ba yung bunso, yung pag na born again, yun ang nag-iisang nakikipaglaban para sa pamilya niya. Kailangan tulungan natin nakataas ang kamay ng bunsong yun. Dahil yun ang magbibigay ng panalo, hindi ka pwedeng mapagod. Ang sabi ron, habang nakahawak si Moses, dumarating ang time na papagod siya, bumababa ang tungkod, yung kamay niya, natatalo sila. Pag nawala na ang pananampalataya sa salita ng Diyos, paano natin makukuha ang kagalingan? Paano natin makukuha ang kasaganahan? Kung susuko ka at mapapagod ka, next year, mag-anniversary tayo. Nabe-bless po ako, natutuwa ako yung mga dating nandoon sa anniversary. Yung iba nandito pa rin. Nagpapatuloy. Kailangan natin maging malakas. Lalo na ngayon, nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Kailangan maidala natin sila sa lupang pangako. Pero kung mapapagod ka, ikaw na pastor, mapapagod ka, ikaw na worker, mapapagod ka, ikaw na lingkod ng Diyos, hindi makakarating yung miyembro mo. Yung pamilya mo, kailangan ilapit mo pa sa Diyos. Kailangan mo pang dalhin sa lupang pangako. Yung anak mo, unbeliever, ikaw lang ang inaasahan yan. At kung susuko ka, hindi lang ang pagkatalo mo ang pipirmahan mo, hindi lang pagkatalo mo ang papayagan mo, kundi pati pagkatalo ng pamilya mo, kundi pagkatalo ng mga mahal mo sa buhay. You will fail God. Huwag kang pumayag na pumalya dahil sa napagod ka. Alam ko malaking gastusin. Alam ko malaking halaga. Pero kung walang hahawak ng tungkol, matatalo tayo lahat, hindi tayo makakarating sa lupang pangako. Mamamatay tayo sa disyerto. Ang daming projects, ang daming gagawin pa, ang iksi ng panahon, ang hirap ng sitwasyon. Kalaban mo yung mga magsikero, kalaban mo yung pride ni Paraon. Kalaban mo yung mga nakapaligid. Kahit yung mga tao i-rescue mo, napakareklamo. Nauubos yung lakas mo. Nauubos yung willpower mo. Na-stress ka. At dahil sa stress, humihina ka. Subukan natin itong pulpito ito kahit na ako tumayo rito, hindi ito masisira. Pero paano marami ang bigat na nakatayo sa pulpito ito? May stress. May stress itong mga kahoy na ito. Kahit pabakal yan, may stress pa rin yan hanggang sa mamaya magigiba. At kung wala sa iyo ang anointing ng Diyos na magpapalakas, kung wala sa iyo ang tungkod ng Diyos na siyang gagamitin mong maggawa ng himala, kung wala sa iyo ang salita ng Diyos, pamalya ka. Di ka pwedeng mapagod. Kailangan matapos natin ito. Yung iba, 6 months lang ang pangako nila. Maraming salamat po, pero kami, ang pangako namin, lifetime. At walang tigil ang pagbubuhat, pagtiis ng presyo. Pero kung wala ang anointing, wala ang tungkod ng Diyos, bibigay ka. Bibigay ka. At ang isang way para makakuha ng anointing ay nagpupuri ka sa Panginoon. Sanay, halata, yung mga tao walang anointing. Pag nagpuri na sa Panginoon, ang hirap itaas ng kamay. Hindi sanay na kumuha ng anointing. Kaya yung buhay nila, akala mo ba'y gagalang ng Diablo? Yung alam mong word of God? Eh kung totoo yun, bakit ang
daming relihiyon. May word of God din naman. Ang pinagkaiba, walang anointing. Hindi ka pwedeng mapangit. Kasi, daming nakaasa sa'yo. Daming nakatingin sa'yo. Alam nila ikaw magbibigay ng pagkain sa lamesa. Ikaw magpo-provide ng pagkain nila sa lamesa. Tay, hindi ka pwedeng sumuko. Hindi mo pwedeng subuan ang pamilya mo. Sa'yo, ikaw, tinatawagan ko po yung music team natin.
Tingin po kayo ito mga kapatid. Alam niyo po ba ang gastos po ng Rema Evangelistic Church International monthly? Yung lumalabas na pera para suportahan po yung lagpas sa 100 nating mga simbahan. Kada buwan, kinumpute po namin yung lumalabas na gastos para matutukan, masuportahan ang mga simbahan natin, mga workers natin, ay 287,000 monthly. Ito po kalaki ang gastos ng organization natin para matustusan, matulungan yung mga simbahan natin na itinatayo. Kasama na po rin siyempre yung allowance nila, pagkain nila, hindi lahat, kasi iba kaya naman eh. Pero yung iba po nagre-renta lang, sinusuportahan, pero hindi pa rin lahat. Kasi iba kaya na, pero kaunti lang po yung kaya na. Kadalasan po, karamihan po ay umaasa pa rin sa tulong, sa partnership. At yung pong halaga na 287,000, updated po ito. Monthly, sa loob po ng 4 na buwan, pumapatak po ng 1.2 million ang gastos natin. At kung hindi ka lalaban, matatalo ka. Kailangan mo ipag-faith, ipag-pray. Hindi pwedeng nakababa yung tungkol mo. Kasi yan ang kalaban mo kada buwan. Hindi naman po tayo lahat mayaman. Mas marami po sa atin ang estudyante. Hindi ka pwedeng umasa sa offering lang. Pero nakaasa po kami sa katapatan nyo. Maging matapat tayo sa partnership, sa tithe of tithe, at kung anong pwede itulong natin. Pero para mangyari yan, kailangan mong nakataas palagi ang tungkod mo. Kasi kung hindi, may magugutom. May simbahan magsasara kasi wala ng pera. Kailangan nakataas palagi. At sa pagtaas na yan, kailangan may kamay, may mga kamay na nakahawak para manatiling nasa taas. Kasi kung hindi, may simbahan magsasara at may mga workers na magugutom. Yung mga workers po natin, hindi naman naka-upo lang yan o nakatungan, nagpa-fundraising yan. Hindi naman sila tamad. Pero kailangan nandun yung pagtitiwala na, Lord, you will provide. Kailangan natiling nakataas ang tungkol. Kasi kung hindi, matatalo tayo. Tingnan po natin kung may tutuloy natin ito. Mamaya, tinatawag ko po si Bato, si Abby, at saka si Giselle, dito po sa harapan. Tulad ng palagi natin ginagawa. Habang inaawit po natin ito, magpag-hands tayo, magpapalay tayo. Halina po kayo, apat po kayo. May iba pa ba tayong bisita rito, maliban sa yung dalawang Giselle. Nana, no? Halin po kayo dito. Nana, iba. Iba tayo. JP, Marian, sama kayo rito.
Tinatawagan ko po lahat ng pastor sa Rizal. Pastor sa Rizal. Hindi ko po nagtatanong po rito. Lahat po ng pastor sa Rizal. Basahin ko yung pastor sa Rizal. Dito po. Kasama po yung mga workers ng Rizal.
Ikaw ay sapat, wala nang mag-close, tingin mo muna kayong lahat. Ayan, pakisabi mo ulit sa katabi mo, happy anniversary. Actually po, ang Rizal po ay 22 years. Kasi last year ay 21 tayo. So ngayon po ay 22 years ang center natin dito sa Rizal. Yun po yung Taytay. Ngayon po, ang simbahan natin sa buong Rizal ay 13. Tama ba? Ang latest na bukas natin ngayon ay Halahala. Halahala. So, alam ko ang halahala sa si Pastor Trixie. 3 months. 3 months po ang halahala, 4 months. Okay, taas lahat ng kamay ng taga-halahala. Taas po kasi nakatayo kayo. Eh, po, tingnan nyo, taas kamay lahat ng taga-halahala. Nag-arkila po yan ng jeep papunta rito. So, sila po ang pinaka-baby na church na kaka-open natin ngayon. At alam niyo po kanina, pinapakinggan ko nga, sabi ko, yung tinuturo sa atin ni Pastor, lahat tayo kailangan talaga natin maging matibay. Kasi alam niyo po, pag uwi natin, no, magandang balikan nyo, tayo mga member. Basahin niyo po yung kwento na yon ni Hur at ni Aaron, ni Moises, kung paano po silang tinulungan ng Diyos na manalo sa laban na yon. Alam niyo po, kanina iniisip ko nga, sabi ko, yung mga nanay, yung mga tatay, kung sumuko po yung mga nanay at tatay natin, sabihin niyo po sa katabi niyo, wala tayo ngayon. Sa pamilya, kasi sobrang halaga, di ba? Ngayon, sabihin mo sa katabi mo, kung sumuko yung pastor mo, baka wala ka ngayon. So, ibig sabihin, kailangan talaga ng suportahan. Kasi yung pastor mo, minsan pagod na, ang gagawin ni Aaron tsaka ni Hur, tutulungan si
si Moises na huwag ibaba yung kamay. So, in order na manalo sila, kailangan may tutukod doon. At tayo po dito sa kabuuan ng Rizal, tayo po ay isang, sabi mo nga sa katabi mo, mukha tayong siko. Mali pala. Mukha kang, ano ba tawag yung tukod? Tungkod? Diba? Yung tutukod tayo. So, maganda po ang ginagawa ng Panginoon kasi lahat po tayo, marami tayo, iba't ibang pinagdaanan sa buhay. Pero lahat tayo, marirealize mo na lang, buti na lang nung time, nung 2000, parang tagal na lang 2000, di ba? Halimbawa, yung 2000 na yun, yung pinakamabigat na problema mo, tapos parang pasuko ka na talaga, pero pinili mo hindi talaga sumuko. Kaya ngayon, nandito tayo. Amen po? So, hindi po yung lakas natin, kundi yung lakas pa rin ng Panginoon. Before tayo mag-close, meron po kasi talaga akong gustong i-share. Isang buwan na Toyota, paikot siya ng paikot sa isip ko. Sabi ko, baka kailangan ko talagang i-release. Meron po ako narinig na isang illustration. Sino po may alagang pusa at aso? Kahit wag na po kayo magtaas kamay, magsabi kayo ng amen. Kung kayo ay may alaga na pusa at may alaga kayong aso. Alam niyo po na ang mga alaga natin, sige, sabi nung isa, hindi ako makaamin kasi wala akong aso at pusa. Meron ako daga. Okay lang, basta may daga ka. Ganito po, kapag anything na hayop, mayroon po silang differences ng hayop na inaalagaan, hayop sa labas na hindi inaalagaan. Ibig sabihin, may mga aso na talagang may nag-aalaga. Alam niyo po, hindi kasi siguro nga kailangan ko talaga siya i-release. Hindi siya talaga maalis sa isip ko. Na parang ayoko naman yung ako lang talaga yung mabless. Narinig ko yung isang illustration nung kasamahan natin, na Bible study yun eh. Pero hanggang ngayon, siguro wala na nga siya sa Rizal, wala na siya sa district namin kasi nalipat na siya ng ibang probinsya. Pero hindi ko siya talaga makalimutan na sabi ko, ang ganda ng punto niya, gusto kong makuha ng mga kasama ko. Sabi niya, alam niyo po ang aso ay hindi po sila dinesign na kumain ng buto. Hindi po nila design na ang kainin nila buto. Sabi ng isang tao daw dun sa nagkukwento sa amin, sabi niya, hindi, kumakain niya ng buto, tingnan mo yung mga nasa labas. Kinakain nila buto. Alam niyo, ang ganda ng sagot niya eh. Sa tingin mo, kung meron silang pipiliin na kainin, pipiliin ba nila yung buto? Sabi mo nga sa katabi mo, kung kakain ka ba ng Andy Wings, pati ba buto nilulunok mo? Diba, meron tayong banga, anong tawag doon yung lalagyan na ginagawa natin tambakan ng buto yon kasi iniiwan mo yun, hindi kumbaga parang alam mo sa sarili mong harmful yun, hindi yun makakabuti sa katawan mo pag kinain mo yun. Tsaka mababasag ngipin mo. Pero may kakilala ko, kayang basagin yan. Tumatawa si Stephanie na ikita. Pero hindi sila nakadesign. Ang sagot daw ng isang tao, sabi niya, hindi, tignan mo nga yung mga nasa labas. Ngayon ang sabi niya, kasi walang nag-aalaga sa kanila. Amen? Kasi kung may nag-aalaga sa kanila, yung nag-aalaga, hindi niya pipiliin na pakainin sila nun. Kasi pipiliin mo nga yun. At yung aso, dahil sa may nag-aalaga sa kanya, may option siya. Ano yung pipiliin niya? Mamaya magulat kayo, aso niya, tumatahol. Anong ulam? Arp. Ay, sardinas. Ayoko, gusto ko ng kaldereta. Arp. Diba? Mamimili siya, halimbawa. Ngayon, alam niyo, ang punto ko doon, tas ini-illustrate na nga, bigyan ko ng kayo ng dahilan sa ainang ng pagpipilian, sabi niya. Talagang napastap kami lahat. Dito Bible study namin to online. Sabi niya, kayo po ba, pipili po ba kayo kapag may laman o buto, anong pipiliin niyo? A, buto, B, laman. Siyempre, sabi mo nga sa katabi mo, common sense, pipiliin mo yung laman kasi pagkain ng laman, yung buto, tinatapon siya. At ang sabi niya, wala kasi silang choice. Kaya nila kinakain yun. Kasi walang nag-aalaga sa kanila. Pero pag may nag-alaga na, hindi papabayaan ng nag-aalaga na yun ang kainin nila. Amin po. At ngayon po, sabi ko nga, sabi mo sa katabi mo, pinili mong mag-alaga ang Diyos. At sabihin mo sa katabi mo, hindi ka para sa buto. Kasi deserve natin ng mas maayos sa pagkain. Ano po tinutukoy dito? Tayo po ay anak ng Diyos at deserve natin na ang Diyos po na nag-aalaga sa atin, iparanas yung buhay na gusto ng Panginoon. Amen? And hindi po tayo yung
Kasi ang hirap pag walang nag-aalaga, talagang hahanap ka na pwede na yan, okay na yan. Pero meron na tayong Diyos ngayon. Meron tayong Ama na malalapitan. At ang sabi ng Diyos na nasa Biblia, nakikita ko yung paligid ngayon, ang daming mga, ang tawag dito, palayan. Yan ang gusto kainin natin ng Diyos. Yung green pasture na talagang sariwang mga damo, sariwang pagkain na hindi harmful sa katawan natin. At ganun po mag-alaga ang Panginoon. Amen? Kaya ang lakas po na meron tayo, wala pong susuko, walang bibitaw, kasi hindi naman natin sarili yung laban. Meron tayong Panginoon na katuwang natin. Amen? Sige po, minsan pataas natin yung mga kamay natin. Magpasalamat tayo at magpuri tayo, magbalik tayo ng papuri sa Panginoon. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko. Ikaw ay sapat, Panginoon. Wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang, sa'yo lamang, sumasamba pumuli. At kami ay maglilingkod sa'yo, Panginoon. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay, O Jesus. Sa'yo lamang, sumasamba ang pumuli. Pag-ibig ko sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay, O Jesus. Sa'yo lamang, Panginoon. Sa'yo sumasamba ang pumuli. Pag-ibig ko sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay, O Jesus. Panginoon, patuloy po kami na nagpapasalamat sa kapangyarihan mo, O Diyos, sa paghipo mo sa bawat isa, at sa pagpapalakas mo sa amin, Panginoon. Na Lord, ang kalakasan na nagmumula sa iyo ang magbibigay sa amin ng katibayan upang makatagal kami, Panginoon, sa buhay na ito. Kaya hinihiling ko, O Diyos, ang anointing mo, ang salita mo ay manatili sa bawat isa na naririto. Lord, makita namin ang halaga, Panginoon, ng iyong mga salita. Dahil Lord, ito ang magiging sandata, ito ang magiging tungkod namin sa pagdating ng problema. May sapat kami na armas, Panginoon, upang may mailaban sa problema na ito. Tunay, O Diyos, naaasa kami sa iyo, Panginoon. Ang pagpapala mo, ang hinihingi ko sa iyong mga lingkod, sa iyong mga anak na narito, Panginoon, pakawalan mo ang pagpapala mo sa bawat buhay namin. At Lord, muli pa, ang aming mga buhay ay tinatalaga namin sa iyo na maglilingkod na para lamang sa iyo. Maging ang aming buong pamilya, Panginoon, ay hinihiling namin, kagaya ni Joshua, O Diyos, ang kanyang deklarasyon ay dinideklara namin sa buhay namin. Ako at ang aming pamilya ay maglilingkod lamang sa iyo, Panginoon. Hinihiling namin, Ama, ang iyong presensya ay patuloy na iparanas mo sa pagpapatuloy ng gawain ito. Salamat, O Diyos. Binabalik namin sa iyo ang kataas-taasang papuri, paggalang at pagdakila. Ito po ang aming panalangin ng lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi na, Amen! Amen! Sige po.